Hello mga finding, so welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ang ating topic for today ay ikaw ba na nanonood ngayon sa aking vlog ay baguhan na kukuha ng kanilang passport. So sabihin natin na hindi ka pa nakakuha ever ng passport mo at first time mo kumuha ng passport sa DFA. So bago ko makakuha ng passport is make sure na kailangan makapag-book ka online. So magbubook ka muna online. So ang una mong gagawin dyan mga finding ay open mo yung Passport DFA website at makikita nyo yan sa mga sa Google search. And then once na makita nyo na yung website ay i-click lang po ninyo yon at gagawa po kayo ng appointment. So ang una po ninyong gagawin doon is maglalagay kayo ng mga pangalan ninyo. So last name, first name, middle initial. Tapos so meron akong gagawin dyan mga ka-finding na vlog. So step by step kung paano nyo susundan dun sa mga baguhan na kukuha ng kanilang passport. So madali siyang sundan. So gagawa ko ng tutorial dyan. Pero bago yan, ibibigay ko lang sa inyo yung mga tips bago kayo pumunta doon. So ang mga kailangan yung requirements sa pagkuha ng passport is kailangan yung PSA or yung galing sa Philippine Statistics Authority. So yun yung kailangan yung i-present. Tapos kailangan isang one valid government ID, like for example National ID, SSS ID, or kahit anong government ID is kailangan meron kayong dala. So yun yung dalawang mga finding. Yun lang yung dalawang kailangan ninyo. So yung PSA tsaka yung valid ID na picture, valid ID. So dalawa lang yung kailangan yung dalhin doon. Tapos kapag may correction or kapag late registration ka, kailangan dalawang valid ID yung ipapakita mo. So dalawang government valid ID. So like for example, postal ID or kahit anong government ID. So kailangan dalawa yun mga finding para kung late registration ka ay safe ka doon. So pag late registration ka, tatlo yung ibibigay mo. Isang PSA, dalhin nyo na rin yung birth certificate nyo, yung original, yung kulay green. So dadalhin nyo na rin yun kasi hahanapin yun. Tapos dalawang government ID kapag kayo ay late registration. Pero pag hindi late registration, PSA lang, number certificate at saka yung one valid ID. Ilan yung kailangan yung dalhin. At huwag nyo lang kakalimutan mag-photocopy kasi hihingan kayo ng photocopy nyan. And of course, dalhin nyo yung original na PSA or yung government ID na ipapakita ninyo. So magkano yung babayaran? So ang babayaran dyan is nasa 950 plus 50 pesos kapag magbabayad ka sa Bayad Center, sa 7-Eleven, sa LBC. So yung total ng cost ng pagkuha ng passport para sa mga baguhan is 1,000 pesos. So yan. So kailangan wag kayo malate sa appointment ng sa araw mismo ng appointment ninyo kasi stricto sila at mahirap makakuha ng appointment sa tagal na rin or sa dami or sa volume ng kumukuha ng passport. So yun yung mga requirements na kailangan yung dalhin bago kayo pumunta sa appointment date kapag kayo ay kukuha ng passport. So maraming mga satellite offices yan kung saan kayo malapit, doon kayo. Like for example sa Manila, Quezon City, sa bandang Mindanao or sa Visayas, meron silang mga satellite offices like for example sa mall, sa Robinsons, sa iba't ibang klaseng satellite offices nila meron sila. So check nyo lang online at bago kayo magbayad, bago kayo mag-proceed sa bayad ay merong mga option doon kung saan kayo kukuha ng inyong passport which is may malapit lang kung saan kayo nakatira. So, yun lang mga finding at sana ay nakatulong ang aking adventure for today para sa mga kukuha ng kanilang mga bagong passport. Yung mga hindi pa talaga nakakakuha ng passport. So, yan yung mga requirements. So, kapag hindi ka late registration, ang kailangan mo lang dyan is dalawa. PSA tsaka government ID. At kapag late registration ka naman, ang kailangan mo is yung PSA, original birth certificate, yung kulay green, dalawang government ID ang kailangan nyo dyan. So, yun. So, I hope mga kapatid nakatulong ng aking munting adventure para sa mga kukuha ng kanilang mga passport. So, good luck and sana ay hindi kayo magka-problema sa pagkuha ng inyong mga passport.